Magandang buhay mga kainday! For today's video ay tuturuan ko kayong gumawa ng homemade skinless longganisa. Madali lang mga kainday at syempre ang pangunahing sangkap ay giniling na baboy. Pero guys, pumili kayo ng may taba kasi kapag walang taba, dry yung longganisa. So ito lang po yung napili ko na medyo may taba-taba dahil dito po sa Belgium ay talagang hindi nila ibinebenta ang taba. Sa mga kainday, ito pong longganisa ko ay 1 kilo at kalahati. Of course, dapat may bawang na hiniwa ng maliliit. Toyo or soy sauce. Oyster sauce. Pamintang durog. Black pepper po yan guys. White vinegar, fleur de mais sa French or simply our cornstarch in English, brown sugar, asin or salt, pang perfect ng timpla ng alat, paprika or powder na bell pepper. Guys, optional to. Kung gusto nyo na may paprika or gusto nyo na wala, okay lang naman. Ngayon, dalawa yung gagawin ko. Walang paprika para sa aking mga anak at may paprika para sa aking josawa. Food color na kulay red or gusto nyo naman magtuno kayo ng konting atswete sa tubig. Pero mas prefer ko yung food color na lang para hindi matubig yung aking longganisa. Mas maganda kasi mamula-mula dahil maputla yung kulay kapag hindi nyo dinagdagan ng konting pula. Sa pagbabalot naman, gumagamit ako ng cling wrap. Pero pwede din yung wax paper kung gusto ninyo. Pero mas prefer ko to kasi pinakukuluan ko yung longganisa bago ko siya prituhin. Kung napansin niyo mga kainday, hindi ako nagbigay ng tamang sukat ng mga ingredients kasi kanya-kanya po tayo ng panlasa. Kaya panoorin niyo na lang kung paano ko ilalagay yung mga ingredients at kayo na po ang bahalang magtimpla kung gaano kadami ang alat at tamis at lasa ng bawang na aayon sa inyong mga panlasa. Kasi ako naniniwala na kapag alam mo ang isang pagkain, ay kaya mong timplahin nang hindi na kailangan magbigay ng sukat. Iaayon mo lang sa iyong panlasa. Ayan mga kainday, inano ko muna yung giniling, pinaghiwa-hiwalay ko muna. At unahin natin ang bawang. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kayo na po ang bahala kung gaano kadaming bawang ang gusto nyong ilagay. Dahil kayo po ang kakain ng sarili nyong gawa. At syempre, ibabatay nyo kung ano yung lasa o ano yung panlasa na naaayon sa inyong mga anak. So, ayan mga kainday. Yan, para kasi sa akin, mas maraming bawang, mas masarap. Pero syempre, kanya-kanya po tayo ng panlasa. Isunod natin mga kainday ang toyo. Yan. Talaga pong hindi ako nagsusukat mga kainday kung gaano karaming ingredients ang ilalagay ko. Isunod po natin mga kainday ang paglalagay ng oyster sauce. Mga kainday, lagi nyo lang ikakalat mga kainday para lahat ng karne ay malagyan ng mga ingredients natin. Siguro mga kainday, isa sa mga talent ko is napakagaling kong kumarkula ng mga sangkap. Hindi ko na kailangan sukatin. Basta alam ko lang kung gaano kadami yung karne na lalagyan ko. And then, isunod natin ng suka. Ayan. Siguro mga sa 1 kilo at kalahati, mga 3 kutsara lang. Isunod natin ang asukal na pula. Siguro sa 1 kalahati, mga 5 kutsara guys. Ayan, mga 5 kutsara yung nilagay ko na yan eh. Makikita nyo sa video, 4 yan, pero dinagdagan ko pa ng 1 kutsara yan. Kaya 5 kutsara. Isunod natin guys ang cornstarch. Ayan. 4 na kutsarang cornstarch ang nilagay ko sa 1 kalahati.
Kasi para siya medyo umalsa at saka maging buo yung karne. Yan, mga 4 na kutsara yung nilagay ko. Huwag masyadong madami kasi hindi na maglalasang longganisa yon kapag napakadami yung nilagay. Isunod natin mga kainday, timplahan ng asin. Kasi hindi naman kayang paalatin lahat siya ng oyster sauce at saka soy sauce na nilagay natin. Ang perfect ng alat niyan ay yung asin. Siyempre, yun nga yung sinasabi ko, naaayon sa inyong panlasa kung gaano kaalat kayo kumain. And then, sunod natin ang pamintang durog. Ayan, guys, hindi ko ginamit yung pinakita ko kaninang pamintang durog kasi napakapino pala niya. Kaya gumamit po ako nitong isang paminta na dinudurog. Ayan, para medyo kita mo talaga yung paminta. Kasi yung isa napakadurog na durog eh. Ayan. Ako marami ako maglagay ng paminta kasi si Dirk napakahilig sa paminta. And then, mag-a-add na ako ng konting food color. Konti lang mga kainday. Pumula lang ng bahagya. Huwag naman masyadong pulang-pula. Mga kainday, naubusan ako ng plastic gloves. Kaya gumamitan lang ako ng plastic para haluin. Ayan, kailangan halong-halo mga kainday ha. Kailangan ganito ang maging kulay niya. Equal po yung kulay. Tingnan nyo mga kainday. Dahil nag-add ako ng konting food color. Ang ganda ng kulay. At guys, hindi pa luto. Ang bango-bango na. At mga kainday, bago nyo po yan tapusin ang timpla at balutin, kailangan mag-sample muna tayo para malaman natin kung ayos yung lasa ng bawang, ayos yung alat, at ayos ang tamis. At guys, pwede rin kayong maglagay ng betchin para mas masarap. Hindi ko po sinama sa ingredients yung betchin kasi hindi po tayo lahat gumagamit ng betchin. Pero po ako, naglagay po ako ng betchin bago ko po haluin yan. Kasi yun na nakakapagbigay ng malinamnam na lasa. Yun, mga kainday. Pero hindi po lahat gumagamit ng betchin. So, ayan, ngayon mga kainday, magprito po tayo ng sample para malaman natin kung tama na yung lasa or dadagdagan pa natin ng asin or asukal or bawang. Ayan mga kainday, sa medium heat lang nang hindi po masunog kaagad ang longganisa at maluto po ng maayos. At guys, napakabango. Napakabango po ng amoy at nag-aabang na po yung aking 2 anak dahil kasama ko po silang nagtitimpla nito dahil marunong rin pong gumawa ng longganisa yung 2 kong anak. Ano masasabi niyong 2? Hindi makapagsalita. Mas masarap nga kaysa sa una. Mas masarap pa daw to guys kaysa doon sa una kong gawa nung nakaraan. Mas malasa. Wala pong paprika yan guys, pero yung magtatabi ako ng malasa to, no? May paprika. Kinuha na ni Maki. So magtatabi po ako ng para kay Dirk kasi gusto niya may paprika. Masarap din naman mga kainday kapag may paprika, mababawasan yung tamis. Pero sa mga kabataan at sa mga bata, ayaw nila talaga ng may paprika. Kaya pinagbubukod ko yung asawa ko ng may paprika kasi mahilig si Dirk sa paprika. So ayan mga kainday, 2 na siya. Isang may paprika para kay asawa at yung isa naman ay walang paprika para sa aking mga anak. Sweet garlic lang siya. Guys, kailangan balutin natin ng cling wrap at ilagay muna natin sa ref ng mga 3 hours para lalong lumasa yung mga ingredients. So after 3 hours, binalikan ko po yung longganisa. Kaya po nilalagay muna sa fridge, sa ref is para lumasa lalo yung ingredients at para magkabuo-buo po yung karne para hindi po madurog kapag piniprito. Yan, cling wrap po yung aking gamit kasi nga pinakukuluan ko muna siya ng bahagya sa konting tubig bago ko siya pirituhin. And guys, si Maki po ang aking tagatali habang ako po ay nagbabalot ng longganisa. Yan, may teknik din mga kainday kung paano itali. Unahin nyo sa isang dulo. And then, sa gitna.
agad ang tali, hindi po sa kabilang dulo. Kaya po sa gitna is para kapag tinali po yung kabilang dulo ay siksik siya. Yan. Kapag po kasi yung kabilang dulo ang tinali nyo agad, malamang hindi gaanong siksik yung pagkakatali ng longganisa. So, sa gitna po agad. And then, sa kabilang dulo, at pagkatapos po niya, gupitin nyo lang po yung sobrang mga tali at sobrang mga plastic sa dulo para maganda pong tingnan. Yung aking po mga anak, marunong din po silang maggawa ng longganisa. Kasi kapag po ako nagluluto, ang gusto ko, ang mga anak ko po ay kasama ko sa pagluluto para nakikita po nila kung paano po magluto. Para pag nagkapamilya po sila, ay marunong po silang magluto. Iba po kapag ang babae ay marunong magluto. So, ayan na mga kainday, di ba ang dali-dali lang gumawa ng homemade longganisa? Sigurado ko pa na masarap at malinis ang karne na ginagamit sa paggawa. Kasi hindi natin sigurado kung sa palengke, mga tira-tira pa nung kahapon yung ginawa nilang longganisa. So, ayan na mga kainday, nilagay ko na sa plastic para ilagay sa freezer. Yung konti ay para kay Dirk, yung marami ay para sa aking mga anak. So, kinabukasan, ayan na po ang almusal namin. Pinakuluan ko muna po ng konti sa tubig. Yan, piniikot-ikot ko lang sa tubig. Yan. Para po, pati loob ay luto kapag po piniritin ninyo. Pagkakulo, alisin nyo po yung plastic at ipurito nyo lang po sa mantika. Ayan na po ang longganisa ala Inday.